Maaari po ba tayo ang lahat upang tayo magsisimula na sa ating panalangin? Iyaan na, maaari mo ba ang marunahan ang ating panalangin? Maraming salamat, Yana. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, teacher! Ako nga pala ang inyong magiging guro sa Aralin Panglipunan Baitang Isa. At bago po tayo magsimula ay magmasid kayo sa inyong paligid, tignan ninyong baba ng upuan kung may nakita kayong basura, inyo itong pulutin at ilagay sa tamang lalagyan. Tapos na po ba, mga bata? Opo! Maaari na kayong magsupo. Salamat po! Ngayon, kapag po tinawag ko ang inyong pangalan, sabihin lang mo, naririto po ako, teacher. Naiintindihan po ba? Opo! Yana? Casey? Narito po. Jonaline? Narito po. Kyla? Narito po. Okay. Ako'y nagagalak na kayo ay narinig ko lahat. Ngayon, anong nakikita nyo sa pisara ito? Ikaw? Bahay po at puno. Ano ba ang pagkaka? Tao po. Oo. Ito ang ating talaan ng puntos. Mapanggaling kayo sa tatlong pangkat mula sa kanya hanggang doon ay pangkat isa, ito hanggang dito pangkat dalawa, ito hanggang dito pangkat tatlo. Kayo po ay mag-uunahan patungo sa paaralan. Kada sagot po ninyo ay bibigyan ko kayo ng isang hakbang patungo sa paaralan. Naiintindihan po ba? Opo! Kaya po ay magkakaroon tayo ng takdang gawain. Okay. So, handa na po ba kayong makinig sa aking tula? Opo! May tula lamang po ito. Kaya po ay kayo ay makinig. Naiintindihan po ba? Opo! Okay. Ang tula na ito ay pinamagatan sa aming pamayanan. Sa aming pamayanan, maraming nakikita. Tulay, paaralan, ospital at plaza. Mayroon ding palaruan, simbahan at pamilihan. Tulong-tulong kami sa pagpapanatili ng kalinisan. Ngayon, ano-ano po ba ang mga strukturang nabanggit sa aking tula? Ano? Meron po plaza, hospital, Paaralan. Anong grupo ka, Iha? Tuwano. Magkatan sila. Isa. Mahalaga po ba na pangalagaan natin ang mga struktura na nakikita natin mula sa ating bahay patungo sa ating paaralan? Opo! Sa paanong paraan? Paglilinis po. Paglilinis. Ano pang ganito po? Pangkat isa. Ano sa mga pangkat? Alam ko bilang isang bata po, ano po ang inyong dapat gawin upang mapanatili ang kalinisan sa mga strukturang nakikita natin sa ating paligid? Ikaw? Maglinis po sa kapaligiran. Ikaw? Huwag magtapon ng basura po sa Ano pang kanta yun? Ikaw? Ang isa.
ating tatalakay ngayong araw ay ako at ang aking tahanan o ang mga strukturang nadaraanan mula sa ating bahay patungo sa paaralan. Ngayon, bahay. Sabay-sabay po natin, babasahin ko po muna at kayo po ay susunod sa akin. Bahay. Bahay. Ito ang nagsisilbing kanlungan ng bawat isa. Kanlungan ng bawat isa. Ngayon, sino po ba dito ang malapit ang bahay sa paaralan? Wala. Ang bahay po, dito po tayo naglilinis, kumakain, at natutulog. Ano po ang ginagawa nyo bago kayo pumunta sa paaralan, sa bahay? Nililinis pa? Pag-iimpila ng sigahan. No, tama. Nagliligpit at bago kayo pumunta sa bahay. Ngayon naman sa police station. Babasahin ko, susunod kayo. Police station. Police station. Ang mga pulis Ang mga pulis ay tumutulong para maging tahimik at maayos ang ating komunidad. Ano po ba ang tungkulin ng pulis sa atin? Sa ating mga nag-uuli ko ng drug hunting or ginagawa nila ang trabaho kung anong dapat gawin nila yung trabaho upang ay para maging safe yung mga tao. For example, if there is a thief or magdagaraw sa kanila, ganun kayo for nila. magaling. Ang panggaling na, ang pangkat dalawa ay di gumagalaw. Pare, gusto mo bang sumagot? Sumutulong ko nila pag meron nangyari sa pag magnanakaw sa bahay yung Ang mga pulis po, sila po ang tumutulong sa atin upang mapanatili ang katahimikan sa ating paligid at sa ating komunidad. Komunidad ay pareho naman po. Naiintindihan po ba? Opo! Ngayon sa istasyon. Istasyon. Ito ay struktura ng istasyon ng bumbero. Kapag may sunog, ang mga bumbero ang nagliligtas sa atin at sa ating mga bahay. Ano po ba ang tungkulin ng mga bumbero sa atin? Ikaw, Una. Nasa likod. tumulong po pag may nasusunog. Tumulong kapag may nasusunugan. Tama. Kapag may nasusunugan, bumbero po ang dapat nating tawagan. Ano ba po? Wala na nais sumagot? Po, ang bumbero po, mahalaga po ang bumbero sa atin ay sila po ang pumapatay sa sunog kapag may sunog po. Kapag po magkakaroon tayo ng sunog sa bahay, ay tawagan naman po sila. Naiintindihan po ba? Ngayon naman, dadako tayo sa simbahan. Ito ay ang bahay dalangin. Dito sumasamba at nagdarasal. Dito tayo nakikinig ng salita at aral tungkol sa Diyos. Ang salita
pumunta ng linggo at nagdadasal yun. Ano pang nangungunang pangkat isa? Tama po. Pupunta po tayo sa simbahan upang manalangin sa Diyos. Kung may kahiliran po tayo, ay pumunta po tayo. Kahit wala naman pong hiling, kailangan po natin, obligasyon po natin pumunta sa simbahan. Naiintindihan po ba? Okay. Ngayon, sa tindahan naman po. Tindahan. Ito ay istatula ng isang tindahan. Ito ay maliit na uri ng pamilihan. Sino po ba dito ang malapit ng bahay sa tindahan? Kami po. Ikaw. Ngayon ko lang nakita na ikaw mo. Ito ba? Ano ang iyong pinipili kapag ikaw pumupunta sa tindahan? Asukal. Ano ba? Mga candy po. Ano pa? Ingredients po para sa pagluto. Ano pang katulong? Ang kanya naman. Kanina sila sa pangkat. Dalawang mga pagluto. Ang pangkat isa is Dalawa. Ang tindahan po, dito po tayo bumibili ng mga maliliit tulad ng pagkain, mga pangangailangan natin sa bahay. Ngayon, darako naman tayo sa ospital. Ospital. Ito ay istruktura ng isang ospital. Sa ospital tayo dinadala at ginagamot. Kapag tayo ay may sakit. Naranasan niyo na po ba pumunta sa ospital? Sino po dito ang na-admit na sa ospital? Bakit po ikaw ang na-admit? Kasi po may lahat. May lagnat. Ikaw? Magdala ka na rin ba sa ospital? Bakit? Sa ospital po tayo dinadala kapag po tayo ay may sakit. Mahalaga po na may ospital tayo upang kapag po tayo ay may masakit, masamang pakiramdam ay dinadala mo po tayo sa ospital. Naiintindihan po ba? Opo! Ngayon, dadako naman tayo sa parke. Ito ay isang parke. Maraming magagandang halaman dito. Sino po ba dito nakakita na po ng parke? Mga parke? Wala pa po? Alam po. Dito po tayo, marami pong palaruan dito. Marami kayong makikita ng mga puno at mga tao. Naiintindihan po ba kung ano ang parke? Ngayon, sa palengke naman tayo. Palengke. Ito ay isang pamilihan. O palengke. Sa palengke tayo namimili ng mga bagay na ating kailangan gaya ng pagkain, damit at iba pa. Sa palengke tayo namimili ng mga kailangan natin tulad ng pagkain, damit at iba pa. Sabi nga noon. Sino po ba dito ang sumasama sa nanay pumunta sa palengke? Ikaw. Ano ang inyong binibili kung kayo ang pumunta sa palengke? Gulay. Sino pa? Ikaw, ano yung inyong binibili? Prutas po. Mga prutas. Tama. Ano pa? Mga bigas po. Mga bigas. Tama. Nakikita po natin yung lahat sa palengke.
Ang mga lahat ninyo binanggit, nakikita po natin sa palengke. Ang palengke po ay pamilihan ng mga gamit o pagkain na ating kailangan. Kaya mahalaga po ang may palengke tayo. Naiintindihan po? Nadako naman tayo sa barangay hall. Barangay hall. Barangay hall. Ito ang istruktura ng mga opisyal. Ito ang istruktura ng mga opisyal kung saan nagtatrabaho ang mga pinuno ng ating barangay. Kung saan nagtatrabaho ang mga pinuno ng ating barangay. Sino po dito ang kilala ang pinuno ng barangay? Ikaw, sino? Ang pangalan niya? Ay, si Cab J. Barber. Sino po? Kung sa'yo Hindi niyo kilala ang inyong kapitan? kilala ko. Okay. Bakit po ba may barangay hall tayo? Ano po ba ang ginagawa natin sa barangay? Ano po ang alasan ng barangay hall? Bakit? Tulad po kung may problema ko kayo sa inyo, puro dito po ay pupunta at doon po kayo ay nag-aayos. Nagayos, tama. Kapag may problema po tayo sa ating pangalan, pwede po tayong pumunta sa barangay upang maayos ang ating problema. Naiintindihan po ba? Oo! Mahalaga po ba na may barangay hall tayo? Oo! Ngayon, ang panghuli ay ang ating gasolinahan. 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 Ito ay isang gasolinahan. Ito ay isang gasolinahan. Istruktura ito kung saan ang bawat sasakyan ay nagpapakarga ng gasolina. Istruktura ito kung saan ang bawat sasakyan ay nagpapakarga ng gasolina. Sino po ba dito ang naranasan na o nakasama na sa inyong tatay na magpagasolina? Pang marami kayo. Mahalaga po na may gasolinahan tayo para po umandar ang ating mga sasakyan. Pag wala pong gasolinahan, paano naman po aandar ang ating sasakyan? Di ba po? Oo! Kaya mahalaga po ito. Naiintindihan po ba? Oo! Ngayon, kung nakinig kayo sa ating talakayan, ay ako po ay magtatanong sa inyo. Sino po ba dito ang makapaglarawan sa mga strukturang nakikita nyo mula sa inyong tahanan kung kayo pupunta sa paaralan? Makapaglarawan. Sabihin nyo lamang po kung ano ang inyong nakikita kapag lumalabas po kayo sa inyong bahay. Okay, ikaw. First, yung una po is gasolinahan. Tapos yung Nakasan po ang inyong boss? yung first po is gasolinahan, tapos tindahan, tapos paaralan, tapos paaralan. Ah, magaling. Malapit ako sa iyo. Sino pa po? Pangkat ka? Ikaw na nasa likod? Nakikita ko po sa pagpupunta ko sa paaralan ay yung bahay, simbahan, at gasolinahan po at ilog. Paalam po. Ang magaling. Bigyan po natin siya na good job, Cloud. Sitayo po ang lahat. And ako'y gayahin. Isa, dalawa, tatlo. Ay, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Good job, good job, good job. Ngayon, siguro. 1, 2, 3, go. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Good job, good job, good job. Ngayon, sino pa? Magkakaroon na po ba siya po lahat? Sino pa po? Ikaw, paano nakikita mo? Ano ang mga nakikita mo? Una po, bahay, tindahan, gasolinahan, at simbahan at paaralan. Magaling! Bigyan po natin siya ng barangay club. Kaya naman po, pareho po ba ang mga inyong nakikita struktura mula sa inyong tahanan patungo sa paaralan?
Opo! Pare-pareho po? Meron po, hindi. Meron po. Hindi po, kasi po hindi kayo magkapareho ng inyong tahanan. Mahalaga po ang mga estrukturang nakikita nyo mula sa inyong tahanan patungo sa inyong paaralan. Bakit? Kasi po, pag wala pong wala po kayo pamimilihan at kung wala rin po simbahan at hindi po kayo makapagdasal. Tama. Ano pa? Ikaw. Mahalaga ba mga estrukturang nakikita natin mula sa ating tahanan patungo sa paaralan? Yes po, mahalaga po ang barangay hall, police station, station at hospital. Kasi hindi po talaga tayo pupunta. Hindi naman madalas, pero pupunta talaga dito kapag kailangan. Tama. Ano pa po? Sino pa po ang gustong sumagot? Ngayon, mahalaga po ang mga estrukturang nakikita natin. Tandaan mga bata, mahalaga po ang mga estrukturang nakikita natin kasi sila po ang nagsisilbing guide sa atin upang hindi tayo mawala kapag pumupunta po tayo sa ating paaralan. Kasi naging familiar na po natin ang mga lugar na nakikita po natin. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Di ba po, pinangkat ko na kayo sa kanina? Oo! So po ay magpunta po kayo sa inyong pangkat. Pangkat? Ayan na po. Andiyan na po ba kayo? Oo! Lumuhin po kayo ng mga estrukturang nakikita nyo mula sa inyong tahanan patungo sa paaralan. Isulat po ito sa malinis na papel at pumili po kayo ng isa upang mag-representa dito sa harapan. Naiintindihan po ba? Bibigyan ko lamang po kayo ng 10 minuto upang tapusin ang aking ginagawa. Naiintindihan po ba? Oo! Kita lang po ito. Ibang minuto na lamang po ang meron tayo. Mga bata. Tandaan po, pumili lamang po ng isa, magre-representa dito sa ating harapan, naiintindihan po. Tapos na po ba ang lahat? Oo! Ano po bang tawagin ng pangkat? Isa? So, ito yung estruktura kung paano makikita paaralan. Ay, ito pa. Una po is yung bahay natin. Maglalakad po kayo, meron po yung tindahan. Pagkatapos po ng tindahan, meron yung tulay, tapos dadaan mo kayo sa ilog. Ay, meron lang po sa tulay, pero may ilog po sa baba. Then after nun is maglalakad din kayo, meron po kayong kita ng gas station. Then after nun is maglalakad kayo at sasakay na kayo papunta sa aso. Magaling at kanyang nasabi ang kanyang mga strukturang nakikita mula sa tahanan. Bigyan po natin siya na what a nice love. Magsitayo po ang lahat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what a nice. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, what a nice. Ngayon, tatawagin po naman natin ang pangkat dalawa. So, first po, sa bahay, tapos sa daan, meron simbahan, tapos sa police station, tapos meron dito sa tindahan, tapos baaralan na po. Galing! Ganyan na. Bigyan po natin siya ng good job clap ulit. Kasi tayo ang lahat. Saan to? Isa na naman na to. Isa na naman na to. Good job! Good job! Good job! Ngayon, tatawagin po natin ang pangkat tatlo. Ang pangkat. Una, magsisimula tayo sa bahay. Paglakas-lakas tayo, makikita natin yung simbahan. At pagkatapos yung simbahan, makikita natin yung barangay. Pagkatapos yung barangay, makikita natin yung tindahan. Pagkatapos mawala sa tindahan, pagkatapos dito na tayo sa bahay. Kapag malayo-layo ang bahay ni Lucas na dyan sa kanyang paaralan. Ngayon pa ba,
bigyan po natin siya ng barangay club. Pangkat dalawa. Magkapareho na kayo. Ikaw muli pa lang magkatatlo. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Gusto ko po ay kumuha kayo na inyo kwaderno, malinis na kwaderno, at basahin ito. Basahin. Tukuyin ang pangalanan. Tukuyin ang pangalanan. Tukuyin ang pangalanan. Ang mga istaturang inyong madaraanan. Ang mga istaturang inyong madaraanan. Mula bahay patungong paaralan. Mula bahay patungong paaralan. Isulat lamang po sa inyong kwaderno or papel. Bibigyan ko lamang po kayo ng 3 minuto. Tapos na po ba? Wala po! Tatawag ako na isa. Sino po ba gusto sumagot? Ikaw po? Sige, sulatin mo. Ay, naku. Pangalawa. Ikaw na nasa likod. Ay, tulong ko sila. Ikaw na lang. Nakakarami ka na. At isa. Sino mo po? Ikaw. Ako, ma'am. At ang nasa likod na walang tinong. Pero halika. Dalawa pa. Magaling. Ngayon, titignan natin kung nakatama ba ang lahat. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Simbahan! Tama ang kanyang sinagot. Anong pangkat ang sumagot sa simbahan? Isa. Tama. Ang pangalawang? Hospital! Tama ang kanyang sagot. Ang pangkat dalawa. Ang pangatlo? Palengke! Tama, palengke. Tama din ang pangkat tatlo. Ano nakikita niyo sa larawan? Gasolinahan! Gasolinahan. At ang panglima? Istasyon! Istasyon. Ngayon, ay magkakaroon tayo ng 3 aralin. Masahin, gumawa ng sketch, umapa na nagpapakita ng daan, mula bahay patungong paaralan. Ipaliwanag kung bakit mahalagang ikabisado ito. Isulat lamang sa inyong kwaderno. Isulat lamang po ito sa inyong kwaderno at ipapasa ninyo bukas. Naiintindihan po ba? Opo! Ngayon, pipilangin natin kung sino ang nanalo sa atin. Sa mga gawain. Huwag mo magalala, lahat mo ako kakatanggap. Nangunguna po ang pangkat 2, sunod po ang pangkat 1, at pangatlo po ang pangkat 3. Ngayon, nasaan po ang pangkat 1? Pangkat 1, pangkat 2. Okay. Salamat po. Ngayon magsitayo ang lahat. Paalam na mga bata. Paalam na po. Okay, maraming salamat.